Ayan, good morning. Good morning po sa ating lahat. Okay, so patuloy po tayo sa ating pagre-review sa Understanding the Self. Previously, okay, na-topic po natin yung tungkol sa the self from philosophical perspective. Okay, natapos na po natin i-discuss yung sa ancient and medieval philosophers. And also, natapos na rin natin i-discuss yung sa modern and contemporary philosophers. Okay, doon po sa mga hindi nakapanood, ay lalagay ko na lang po sa description box yung link para mapanood po ninyo yung video natin patungkol po doon. Okay? So ngayon ay dumako na po tayo sa pangatlong bahagi, okay, the self from sociological perspective. So kapag sinabi nating sociological perspective, patungkol ito sa society, patungkol sa lipunan, no? Paano ba nakakaapekto ang society or ang interaction natin sa mga tao, sa ating sarili, okay? So sa ating development, how society affects the development of ourselves. Okay, so yan po yung pag-aaralan natin ngayon. At okay, meron po tayong mnemonics na tatandaan, GMCC. Okay, GMCC. Now let's proceed po tayo dito sa next. Okay, tatandaan lang po natin dyan ay si George Mead and si Charles Cooley. So, George Mead and Charles Cooley, GMCC, Sociological Perspective of the Self. Okay, sabi niya dito, the concept of self is developed through socialization. Okay? Ang konsepto ng sarili ay nabubuo at nahuhubog sa pamamagitan ng proseso ng socialization o yung tinatawag na social na pakikisama o pakikisalamuha, socialization, interaction. 'Di ba dati hindi naman ganito yung ugali natin. Hindi ganyan yung ugali natin. Ako personally, hindi naman ganito yung ugali ko dati. Dati akong mahihain. Pero dahil sa environment, no? Dahil sa pakikipagsalamuha, no, nagkaroon ng development sa sarili na impluwensyahan, okay, yung ating personalidad dahil na rin sa environment na meron tayo. Okay? So yun, nai-impluwensyahan tayo ng mga kapamilya natin, ng mga kaibigan natin, ng mga lagi nating kasama. Okay? So meron pong malaking papel ang bawat isa sa paghubog ng character or personality natin. Sa madaling salita, okay, ang self ay isang bagay, no? Hindi isang bagay na ipinanganak na sa atin. Okay, kundi ito ay isang produkto ng ating interaction sa mga tao sa ating paligid. So yung mga magulang mo, yung guru mo, no, at yung kaibigan at yung iba pang miyembro ng lipunan ay meron silang mahalagang papel sa paghubog ng ating personalidad. So the concept of self is developed through socialization, through interaction, okay, through engagement, through participation. Okay? So now let's move on. Okay, so sino yung unang philosopher or sino yung unang tao na mayroong naiambag pagdating sa social self or the self from sociological perspective? Ito po si George Mead. Si George Mead, siya po yung may pakana o siya po yung proponent ng tinatawag nating social self theory. Ano nga ba yung social self theory? Okay, ang ibig sabihin kasi ng social self theory, sabi niya ganyan, self is not there at birth. Okay, so nung pagkapanganak natin, no, wala pa tayong idea o konsepto ng sarili natin. Okay? So, hindi pa natin kilala ang ating sarili. Of course, noong infant pa lang tayo, noong tayo ay kapapanganak pa lang because, infant, hindi pa natin alam yung kasarian natin noon, kumbaga wala pa tayong buwang. So, the idea of self is not there at birth, according to George Mead. Okay? At yun nga, di ba, yung sanggol, wala namang alam yan. Okay? Wala pang alam yan sa kasarian niya, kung lalaki ba siya o lalaki. Babae ba siya o lalaki? Okay? Ano yung race niya? No, wala pa. So, self is not there at birth. Okay? At, of course, hindi pa nade-develop yung sarili noong tayo'y kakapanganak pa lamang. Nade-develop ang ating sarili sa mga experiences. Sabi niyan ganyan, self is developed over time from experiences. Okay? So experience is the best teacher, 'di ba nga? Pero sabi nila, ang tao na natuto sa pagkakamali ng iba ay mas matalino. Bakit? Okay, so kapag natuto tayo sa pagkakamali ng ibang tao, mas wise ka kasi alam mo na yung lesson or consequences kapag ginawa mo yung bagay na ginawa niya. Okay, so pero iba pa rin kapag ikaw mismo yung naka-experience, di ba? Tatatak talaga sa'yo yun. So sabi ni George Mead, self is developed over time from experiences. So napaka-importante pala ng karanasan, napaka-importante ng experiences kasi ito yung magtuturo sa atin, ito yung magbibuild ng ating personality. Okay, next, let's move on. Nabanggit din niya yung tungkol sa significant others. Significant others, ito yung mga caregivers. Okay, sila yung number one na nagde-develop ng self natin. Sino ba yung mga caregivers? Sila yung mga humuhubog nga ng pagkatao natin. They are our parents. Okay, yung nanay mo, yung tatay mo. So they are your caregivers. And meron din tayong tinatawag na generalized others. Sino ba itong generalized others? This is about the society. Ito yung lipunan na kinagagalawan natin. Ito rin ang pangalawa sa humuhubog ng karakter natin, no? Yung society. Okay, so
pag pinag-uusapan yung generalized others, including your friends, including your classmates, your teachers, even strangers, can make or break the self. No, it can make our character, it can build our personality, even the strangers, kahit yung jowa mo, no? Kabilang po sila sa generalized others. Okay, the society in general, sa lahat ng mga tao sa lipunan na iyong nakakasalamuha, ay meron din silang mahalagang papel, no, sa development ng iyong sarili. Okay, now let's move on. Okay, si George Mead, okay, meron din siyang sinabi dito, no, that the I and me personality. Okay, the I and me personality. Ano ba tong I and me personality na to? I, that is the natural, that is existential aspect of the self. Kapag me naman, that is the socialized me or the cultured self. Okay, kapag sinabi nating I, ito yung natural self natin. Ikaw yan talaga. Okay, yan yung likas, yan yung natural mo, instinct mo. Hindi ito naaapektuhan o naiimpluwensyahan ng lipunan. Okay, ito talaga yung natural na ugali mo. That is the I. Malayang bahagi ng ating pagkatao. That is the I personality. Pero kapag pinag-uusapan naman natin yung me, that is the socialized me or the cultured self. Ibig sabihin, bahagi yan ng ating sarili na umaayon sa mga inaasahan ng ibang tao na magiging ugali natin, di ba? Minsan nakikipag-compromise tayo sa ibang tao base sa sinasabi o dinidikta ng iba. So halimbawa, no, kung paano tayo kumilos sa harap ng iba o kung ano man yung mga norms, no, yung mga tradisyon na sinusunod natin sa ating kultura, ayun yung socialized me, yun yung cultured self na tinatawag. Okay, halimbawa bilang Pilipino, di ba? Bilang Pilipino, dapat ganito yung kilos mo, dapat ganito yung ugali mo kasi merong norms, merong tradisyon tayong sinusunod. Yung sinasabi ng culture at yung sinasabi ng society. Okay, so yung me, naaapektuhan nga yan, no? Naiimpluwensyahan yan ng lipunan. Pero yung I, hindi. Okay, yung I kasi ito yung natural na ugali mo eh. Ito yung malayang bahagi ng ating pagkatao. Pero yung me, ito yung sa lipunan. Ito yung kung paano ka dapat kumilos at paano mo ilugar yung sarili mo base sa social situations na kinabibilangan mo, base sa tradisyon, base sa kultura na kung saan ka belong. Okay, so that is the me personality. Next, okay, so the I and me personality. Okay, so sabi niya dito, I, that is natural, existential aspect of self, personal and subjective. That's the subjective point of view, how you see yourself. So you are concerned with you are not concerned with the society. You just care about yourself. So the I personality is it's about self. Parang hindi naman selfish, pero hindi mo tinitignan, no? Hindi mo binibigyan ng halaga yung sa society. Okay, you are not concerned with the society. It's the natural aspect of yourself. Okay, pero kapag pinag-usapan naman natin yung me is the socialized me. Okay, that's the culture self. Objective ang point of view. And how others see you. Okay, thinking about the expectations of society. Iniisip mo yung expectation ng society sa'yo. So that is more of a selfless aspect of ourself. Okay, so the selfish aspect of ourself is the I, and the selfless aspect of ourself is the me personality. That's according to George Mead. Naaapektuhan, naiimpluwensyahan ang me ng kultura, ng tradisyon, ng customs, okay, na kinabibilangan mo. Pero yung I, hindi. Kasi natural yan sa'yo. Okay, that is existential aspect of yourself. Okay, so naiintindihan ba yung pagkakaiba ng I and me personality according to George Mead? Alright, so now let's move on. Sabi ni George Mead, to thinking how others are perceiving you helps you generate an image of yourself. Okay? Sabi niya kung ano yung pagtingin ng ibang tao sa'yo ay nagkakaroon din tayo ng ganoong pagtingin sa ating sarili. Halimbawa, okay, ano yung pagkakakilala mo sa akin? Okay, then sasabihin sa'yo ng ibang tao kung ano yung ugali mo, ano yung karakter mo. So dahil doon sa comments, dahil doon sa perception ng ibang tao sa'yo, ay iyon na rin ang nag-generate na self-image mo. Oo, ganito nga pala talaga ako. Okay, halimbawa sasabihin nila, ay ang galing mo naman palang kumanta. Okay, then magkakaroon ka ngayon ng image sa sarili mo na, ay oo, magaling nga akong kumanta. Okay, so yung perception ng ibang tao patungkol sa'yo, yun yung nag-generate na self-image mo. Okay, so to thinking how others are perceiving you helps you generate an image of yourself according to George Mead. Okay, next, let's move on. Sabi niya dito, theorize. Okay, George Mead theorized that self has two parts. The self-awareness and self-image. Okay, ano nga ba yung pagkakaiba ng self-awareness and self-image? So pag sinabi nating self-awareness, being aware of yourself, your traits, behavior, and feeling. So learning to understand why you feel what you feel, why you behave in a particular way.
Okay, so kapag sinabi nating self-awareness, ito yung kakayahang maging mulat tayo sa ating sarili. Self-awareness, mulat ka eh, aware ka sa sarili mo eh. So sa ating mga katangian, mulat ka, alam mo yung katangian mo, no? Ano ba yung katangian? Yung behavior, yung traits mo. Okay? Alam mo yung nararamdaman mo. Okay, ito ay ang proseso ng pag-unawa kung bakit tayo nakakaramdam ng mga bagay at bakit tayo kumikilos sa ganitong paraan. Okay? Bakit ka nga ba kumikilos na ganyan? Kung alam mo yan sa sarili mo, no, meron kang malalim na self-awareness. Okay? Awareness, kakayahang maging mulat tayo sa ating mga sarili. Halimbawa, no, kapag ikaw ay nagagalit, self-aware ka kapag naiisip mo kung ano ang dahilan ng iyong galit. Okay? Bakit ka nga ba nagagalit? At paano ito nakakaapekto sa iyong mga aksyon? Okay? So, pag sinabi naman nating self-image, that is a mental picture of yourself. Okay? Self-image, pagtingin natin yan sa ating sarili. Pwede itong positibo, pwede rin naman itong negatibo, depende sa kung paano natin tinitignan ng ating mga katangian at kakayahan. Okay? Halimbawa, kung iniisip mo na magaling ka sa isang bagay, itinuturing mong positibo ang iyong self-image. O, ibig sabihin, meron kang self-image kasi meron kang optimistic, okay? Optimism or positive thinking. Kung ikaw naman ay nagdududa sa iyong sarili, maaring negatibo ang self-image mo. Okay? So, ulitin natin, pag sinabing self-awareness, yan ay pagiging mulat sa ating sarili. Self-image, paano mo tinitignan ang iyong sarili. Ang self-image, maaring positibo, maaring negatibo. Okay? Kapag meron kang positibong self-image, halimbawa, iniisip mo na magaling ka sa isang particular na bagay, anong mangyayari sa'yo? No, magkakaroon ka ngayon ng confidence. Magkakaroon ka ngayon, mabibuild yung self-esteem mo. Pero kapag ikaw naman ay nagdududa sa iyong sarili, maaring mag-cause yan ng negative self-image sa iyong sarili. Okay, next. Let's now move on. So sabi din ni George Mead, okay, when we are aware of our self-concepts, this is also called self-awareness. And then there are two types of self that can be aware of. Number one is the private self, and number two is the public self. Okay, private self, that is your internal standards and private thoughts and feelings. Okay, sa madaling salita, kapag pinag-uusapan yung private self, ito ay ang mga personal mong nararamdaman, personal mong iniisip. Ito yung mga pamantayan, no? Pamantayan na hindi mo ipinapakita sa lahat. Ito yung totoong kulay natin, the private self. Pero yung the public self, ito naman yung imahe o pagkatao na ipinapakita mo sa ibang tao. No, kadalasan para magkaroon tayo ng magandang impresyon, para magkaroon tayo ng ay ang bait-bait niya, ay ang galing-galing niya. The public self, okay? Your public image commonly geared toward having a good presentation of yourself to others. Kung parang sa public self kasi minsan nagiging plastikada, no? Yung hindi natin pinapakita yung totoong ugali natin, yung totoong kulay natin. Yung totoong kulay natin, that is the private self. Pero yung public self, yan yung ipinapakita mo sa ibang tao para magkaroon ka ng magandang impresyon sa kanila. Okay? That is the public self. Pero, maganda naman na pakita natin, no, na meron tayong magandang impresyon. Pero, mas mahalaga na kung ano ka sa private, ganun ka rin sa public. Ibig sabihin, meron kang integrity. Okay? Kasi ang isang taong may integrity, kung ano siya sa loob, ganun din siya sa labas. Kung ano yung ugali niya sa pamamahay nila, ganun din yung ugali niya sa school. Okay? Pero dito, according kay George Mead, no, meron ng, there are two types of self that can be aware of. Number one is the private self, and number two is the public self. Okay? Next, now let's move on. Okay, so magkakaroon nga tayo ng quiz. Okay, so a mental picture of yourself, that is self-image. Okay, so gusto kong sumagot kayo kung meron kayong papel dyan. Just try to answer, okay? O kung wala naman, sige, sumagot lang kayo, okay? So the self is an immortal soul in a mortal perishable body. Sino yung nagsabi niyan? Okay, yan ay si Plato. Okay, next. Human or every human person is made of God. Sino nagsabi niyan? That is Agustin. Okay, next. Reasons in the existence of God. That is Aquinas. Okay. So now next. The soul has tripartite nature. Okay. The soul has three parts. Specifically, the rational, the spirited, and the appetitive. Okay. Sino yung nagsabi niyan? The soul has three parts. The rational soul, the spirited soul, and the appetitive soul. Yan ay galing kay Plato po yan. Okay. Next. Human soul is restless and imperfect. Okay, sino nagsabi niyan? Human soul is restless and imperfect. That is Aquinas, Thomas Aquinas. Okay, next. Faith in the existence of God. That is Agustin. Okay. The two philosophers who answer the question, who am I? Sino yung dalawang philosophers yan?
That is, okay, John Locke and René Descartes. Okay, next. Okay, happiness is the ultimate goal of man. Sino yung nagsabi niyan? Yan ay si? Okay, Aristotle. Okay, next. Eudaimonia. Ano ibig sabihin ng eudaimonia? That means happiness. Okay, euphoria. Next. Unexamined life is not worth living. Kanino yan? That is Socrates. Okay. Balanced life and moderation. Sino yung may pakanan yan? Si Aristotle. Diba? At anong tawag natin dyan? Yan ay golden mean. Okay, that's the golden mean. Okay? So, nakakasagot ba? Nakakasagot? May mistake na ba? May mali na? Okay, next. Know thyself. Okay, sino yung nagsabi niyan? Kaninong linya yung know thyself? Socrates, Plato, or Aristotle? Yan ay kay Socrates. Okay? Kanino naman yung golden mean? O, nasabi natin kanina. Kay Aristotle yan. Okay. Our true self is our soul. Sino yung nagsabi niyan? Our true self is our soul. Socrates, Plato, or Aristotle? Socrates. Okay, next. Virtue ethics. Okay, who is the father of virtue ethics? That is Aristotle. Okay, very good. Next. Self is inextricable union between mind and body. Okay, so ang self daw o ang sarili ay hindi mo pwedeng paghiwalayin. Inseparable union between the body and mind. Kanino yan? Yan ay kay Maurice Merleau-Ponty. Okay, next. Eliminative materialism. Sino yung nagsabi niyan? That is Paul Churchland. Okay, next. Being in the world. That is Maurice Merleau-Ponty. Human person has an inner and outer self. Sino yan? Sinong nagsabi niyan? That is Immanuel Kant. Okay? Next, categorical imperialism or categorical imperative. Kanino yan? That is Immanuel Kant pa rin yan. Okay. Who is the father of deontology? Okay. Theon, that is the Greek word for duty. Okay? Deontology. Who is the father of deontology? That is Immanuel Kant. Okay, next. Tabula rasa. Who is the proponent of tabula rasa? That the mind of infant is blank slate. That is very easy. This is John Locke. Okay. Cogito ergo sum. Sino yung nagsabi niyan? Cogito ergo sum. Yan ay si René Descartes. Ibig sabihin ng cogito ergo sum, I think, therefore I am. Okay. Next. Okay. Transcendental idealism. Kanino yan? Yan ay kay Immanuel Kant. Okay? Father of philosophy. Who is the father of philosophy? That is Pythagoras. Okay? Who is the father of modern philosophy? That is René Descartes. Okay? Sino yung nagsabi ng I think, therefore I am? Si René Descartes pa rin yan. Okay? Next, so who is the proponent of dualism? The proponent of dualism, of course, René Descartes pa rin yan. Sino yung nagsabi ng I act, therefore I am? That is Gilbert Ryle. Okay, the concept of the mind. That is Gilbert Ryle. Okay, sino yung proponent ng social self-theory? That is George Mead. Okay, so now let's proceed na tayo sa susunod. Self-esteem. Ano nga ba yung self-esteem? Okay, self-esteem, our own positive or negative perception or evaluation of ourselves. So you value and appreciate yourself. Pag sinabi nating self-esteem, ito yung yung ating pananaw, pagpapahalaga sa ating sarili. Okay, kung paano natin nare-recognize ang ating mga halaga o kakayahan. At ito ay maaaring positibo o negatibo. Okay, so kapag positibo ang iyong self-esteem, ang ating self-esteem, ibig sabihin niyan, mayroon kang mataas na pagpapahalaga at tiwala sa sarili. Okay, hindi tayo madaling mawalan ng pag-asa. Okay, so kapag meron kang positive self-esteem, meron kang mataas na pagpapahalaga at tiwala sa iyong sarili, hindi ka madaling mawalan ng pag-asa. Pero kapag negatibo naman yung self-esteem ng isang tao, no, maari nating pagdudahan yung ating mga kakayahan at madalas tayong makaramdam na hindi tayo magaling. For example, kapag meron kang negatibo na self-esteem or negative self-esteem, nagkakaroon ka ngayon ng inferiority complex, no, na parang pakiramdam mo, ay hindi kasi ako magaling eh, ay sila na lang yung utusan mo diyan kasi hindi ko alam yan. No, that is negative self-esteem. Nagkakaroon ka ng pagdududa sa sarili mo o kaya sa kakayahan mo, madalas no, nakakaramdam ka na parang hindi ka magaling, hindi ka karapat-dapat. So sa madaling salita, ang self-esteem ay kung paano natin inahahalagahan, tinatanggap ang ating sarili. Okay? So mahalaga na magkaroon po tayo ng mataas na self-esteem, mataas na pagpapahalaga at pagtanggap sa ating sarili. Kasi kapag hindi mo tatanggapin ang iyong sarili, kapag hindi mo pinapahalagahan ang iyong sarili, paano mo pahahalagahan ng ibang tao? Napakahalaga na magkaroon po tayo ng pagpapahalaga
sa ating sarili. Value. We need to value and appreciate ourselves. Okay? So next, social comparison theory. Okay, ano ba ibig sabihin ng social comparison theory? We learn about ourselves. So the appropriateness of our behavior as well as our social status by comparing aspects of ourselves with other people. Okay, so kinukumparan mo yung sarili mo sa ibang tao. So natututo tayo sa ating sarili base sa pagkukumpara natin sa ibang tao. Nagkakaroon tayo ng knowledge or ng awareness sa ating sarili kung ikinukumpara daw natin yung sarili natin sa ibang tao. And that is the appropriateness of our behavior as well as our social status, no? By comparing ourselves or aspects of ourselves to or with other people. So meron po tayong dalawang klase ng social comparison theory. We have the downward and the upward social comparison. Kapag sinabi nating downward social comparison, you are comparing yourself or comparing ourselves with those who are worse off than us. So that will create positive self-concept. Okay, so yung number one, ikinukumpara mo yung sarili mo doon sa mas mababa sa'yo. Okay, halimbawa, ay mas pogi ako, ay mas maganda ako kaysa sa kanya, ay mas magaling, mas matalino ako, ay mas mayaman, mas marami akong kanya. So that is downward social comparison theory. Downward social comparison theory, kinukumpara mo yung sarili mo sa mas mababa kaysa sa'yo. And ano yung nagiging result niyan? Nagre-result yan ng positive self-concept. Okay? So next, kapag sinabi naman nating upward social comparison, you are comparing yourself with those who are better off than you. So it will create negative self-concept. Pag upward social comparison, kinukumpara mo naman yung sarili mo sa mga tao na mas mataas kaysa sa iyo. Halimbawa, ay, mas magaling kasi siya sa akin, mas matalino kasi siya kaysa sa akin, mas maganda siya kaysa sa akin, mas talented siya kaysa sa akin. So, kapag kinukumpara mo yung sarili mo sa mas mataas kaysa sa'yo, tawag natin dyan, upward social comparison, at nagkakaroon ngayon yan ng negative self-concept sa'yo. Pag nagkaroon yan ng negative self-concept sa'yo, pinagdududahan mo na yung sarili mo. Okay? Wala ka nang believe sa iyong sarili, nagkakaroon ngayon ng inferiority complex. No? Next. Parang inferiority complex tsaka superiority complex. Kapag downward social comparison, nagkakaroon yan ng superiority complex, no? Na parang tumataas yung kumpiyansa mo sa sarili mo. It creates positive self-concept. Pero kapag upward social comparison, nagkakos naman yan ng inferiority complex, bumababa, o kaya nagkakaroon ka ngayon ng negatibong pagtingin sa iyong sarili. Okay, next. Tingnan naman natin kung ano ibig sabihin ng self-evaluation maintenance theory. Okay, so self-evaluation maintenance theory, we can feel threatened when someone outperforms us, especially when that person is close to us. Ano ibig sabihin yan? Natitreat tayo kapag mas magaling yung ibang tao kaysa sa iyo, no? Nagkakaroon tayo ngayon ng we feel threatened. Okay? So yeah, that's the idea of self-evaluation theory. Next. Okay, punta naman tayo dito, George Mead. So according to George Mead, there are stages. Okay, in the development of the self. So ano na nga ba yung mga stages, no, sa development ng self? This is about the social, no, kasi siya nga yung proponent ng social self theory. So we have the preparatory stage. Ano nga ba ibig sabihin ng preparatory stage? So that's about language developed self by allowing individuals to respond to each other through symbols, gestures, words, and sounds. Okay, yung tatandaan natin dito sa preparatory stage, nagsisimula ang mga batang matuto o nagsisimula ang mga bata na matutos na gumamit ng wika at simbolo upang makipag-ugnayan, upang makipag-interact. Okay, so halimbawa, no, natututo silang magsalita ng simpleng salita tulad ng mama, papa, no, o gumagamit sila ng galaw, gestures upang pakita yung kanilang pangangailangan. And also dito sa preparatory stage, di ba ginagamit nila yung senses para matuto, yung pag-close open na ganyan. That is also an example of preparatory stage na de-develop yung sarili, no, yung self sa pamamagitan ng mga symbols, sa pamamagitan ng mga gestures, sa pamamagitan ng mga words, sa pamamagitan ng mga sounds. So this is the first stage, the early stage of the development of self, is the preparatory stage. Patungkol ito sa language, okay? So ginagaya ng mga bata yung mga naririnig nila, yung mga nakikita nila, okay? So next, proceed naman tayo sa susunod na stage ng development, okay? The stage in the development of the self according to George Mead. Number 2, we have the play stage. Okay, ano naman to play stage? Play stage develops self by allowing individuals to take on different roles, pretend and express expectations of others. Play develop one's self-consciousness through role-playing. Okay, so nade-develop yung consciousness or self-consciousness ng bata sa pamamagitan ng role-playing na tinatawag. Okay, so dito sa play stage, di ba, nagpa-practice sila ng mga role-playing at natututo ng mga yung character or personality na inaasahan mula sa iba. Halimbawa, di ba nung bata tayo, meron tayong
Sino na dito yung naranasang magbahay-bahayan, okay? 'Di ba may mga rules or roles tayong ginagampanan. O ako yung tatay, ikaw yung nanay, tapos ikaw anak, o tapos 'di ba may mga ganyan. May mga rules. O ako kunwari teacher, tapos kayo yung mga students ko, 'di ba siguro nung bata tayo may mga ganyan tayong laro na ginagawa, no? Kunwari ako yung teacher, tapos magtuturo ako sa mga bata, tapos minsan meron pa yung mga nagtitinda-tinda, tapos yung mga ginagamit nating mga pera nun is yung tansan o kaya yung dahon ng dahon, tapos binibilog, sinishape natin yun ng bilog para magkaroon ng coins kunwari, tapos bibili tayo ng mga kunwaring paninda sa tindahan na gawa lang sa lupa, no? Tapos sinupot-supot natin yung buhangin, tapos kunwari tinitinda-tinda natin. So that is an example of role playing. So sa pamamagitan nun, no, nagkakaroon tayo ng kamalayan patungkol sa kung ano yung papel o role na gagampanan natin in the future. Okay? So ganitong paraan, no, natutulungan silang mag-develop ng self-consciousness o kamalayan nila sa kanilang sarili sa mga papel na ginagampanan nila sa lipunan. Okay, so that is the idea of play stage. Patungkol yan sa roles, okay, o papel na gagampanan mo. So nade-develop din yung sarili dyan. Okay, next we have number 3 is the game stage. Okay, so yung game stage naman, games developed by allowing individuals to understand and adhere to the rules of the activity. So self is developed by understanding that there are rules in which one must abide by in order to win the game and be successful. Kung yung sa play stage, it's about the roles, okay, yung papel. Pero dito naman sa game stage, it's about the rules. Okay, pamantayan o panuntunan na kailangan mong sundin. Okay? So natututo silang sumunod sa mga patakaran at magkaroon ng kamalayan, no, sa mas malawak na konsepto ng grupo at lipunan. So sa yuktong ito, no, natututo ang mga bata na maglaro ng mga laro na may rules. Okay, merong tiyak na rules o patakaran. Halimbawa, paglalaro ng sports, 'di ba? Sa paglalaro ng sports, may rules na dapat sundin sa laro, no? Tulad ng mga bawal yung ganito, bawal yung ganyan, dapat ganito, dapat ganyan. Meron silang rules na sinusunod. So dito natutulungan ang bata na maintindihan na hindi lang ang sariling kagustuhan ng mahalaga, kundi pati na rin yung pagpapahalaga doon sa pagsunod sa mga patakaran, no, na nakakaapekto sa buong grupo. Okay? For example, no, dito sa stage na 'to, tumutulong sa kanila ito na magkaroon ng mas mataas na pag-unawa sa kanilang sarili at sa kanilang relasyon sa iba. At kailangan nilang sumunod sa rules. Kailangan nilang sumunod sa mga panuntunan. Okay, sabi niya, self is developed by understanding that there are rules in which one must abide. Okay, in which one must abide by in order to win in the game and be successful. So kailangan silang sumunod para manalo sila doon sa larong iyon at para maging successful sila. Okay, meron niyang naibibigay na development sa bata. Okay? So, example din yan yung simpleng taya-tayaan, no? Sa simpleng taya-tayaan, langit, lupa, impyerno, 'di ba? Langit, lupa, impyerno, 'di ba may mga rules din tayong sinusunod doon na kapag ikaw ay bumaba doon sa pinagpapatungan mo, pwede kang tayain at kapag tinaya ka, ikaw na yung taya. So, kailangan sundin mo yung rules, no? Kailangan mong sumunod sa rules, huwag kang bumaba. Kaya kailangan sundin mo yung rules. Mga simpleng laro, mga na nagde-develop din sa ating sarili, no, na kailangan nating sumunod sa rules upang sa gayon ay magkaroon tayo ng o basta manalo tayo dun sa larong yun at maging successful tayo. Okay? Next, ano naman yung ibig sabihin ng symbolic interactionism? Okay? Symbolic interactionism, ibig sabihin naman yan is we do not create ourselves out of nothing. Society help in creating the foundations of who we are. So, hindi tayo, no, sa sarili natin yung nagde-develop, kundi yung society ay merong kinalaman. Okay? Ang lipunan na ating ginagalawan ay nakakatulong sa atin para ma-develop yung sarili natin. Okay? In creating the foundations of who we are. So, kailangan, lalo na sa mga bata, no, kailangan ay turuan natin sila ng tama. Okay? So, yeah. Now, let's move on. Okay, sino naman ito? Ito ay si Charles Cooley. Okay, ano naman yung tatandaan natin kay Charles Cooley? So, Charles Cooley ang proponent ng tinatawag na looking glass self. Okay? The looking glass self theory. Ano ba yung ibig sabihin ng looking glass self? Sabi niya, we learn to view ourselves as we think others view us. Okay. Pinapaliwanag dito na natututo tayo kung paano tignan ng ating sarili base sa kung paano natin iniisip na tinitignan tayo ng ibang tao. Okay, so yun yung idea ng looking glass self. At ang looking glass self, meron po yung tatlong steps. Okay, so tatlong steps ng looking glass self. We have number 1, you imagine how you appear to other person. Ano ibig sabihin niyan? Iniisip natin kung paano tayo nakikita ng iba. You imagine how you appear to other person.
Okay? Next, number 2, you imagine the judgment of the other people. Ano ibig sabihin yan? Binibigyan natin ng kahulugan ang mga reaksyon ng ibang tao tungkol sa atin. Okay? Binibigyan mo ng meaning. And number 3, you feel some sense of pride, happiness, guilt, or shame. So, batay doon sa reaksyon, no? Batay doon sa reaksyon ng ibang tao, bumubuo ngayon tayo ng opinion tungkol sa ating sarili. Okay? And maaari tayong makaramdam ng kasiyahan, ng happiness, ng guilt, ng shame, or we may feel the sense of pride sometimes based on the reaction of other people towards us. Bumubuo ngayon tayo ng opinion, no? Tungkol sa ating sarili. So una, iniisip natin kung paano tayo nakikita ng ibang tao. Iniisip mo, paano ba ako nakikita ng ibang tao? Pangalawa, binibigyan ngayon natin ng kahulugan ang mga reaksyon ng ibang tao tungkol sa atin. At pangatlo, batay doon sa reaksyon nila, no? Bumubuo ngayon tayo ng opinion tungkol sa ating sarili. So that is the idea of looking glass self by Charles Fourier. Ano ibig sabihin ng looking glass self ulit? That is the idea of we learn to view ourselves as we think others view us. Okay? Natututo tayong kung paano tignan ang ating sarili base sa kung paano natin iniisip na tinitignan tayo ng ibang tao. Okay, that's the idea of the looking glass self. Okay, now let's have this. Okay, so yeah, this is the idea of looking glass self. So ito ka, yung nasa gitna, and how my mom and dad see me. Okay, tinitignan ka nila bilang anghel. Okay, kasi ikaw ay mabait na bata. And how my girlfriend see me. Okay, so yan. So, how my older brother sees me. And how my ex-girlfriend sees me. Tinitignan ka niya bilang demonyo kasi niloko mo siya o kaya pinaasa mo lang siya. Okay, so nagbabago-bago yung pagtingin ng ibang tao sa'yo base sa kung paano yung pag-uugali mo sa kanila. Okay? So, looking glass self. At nagkakaroon tayo ng idea tungkol sa ating sarili kung paano tayo tinitignan ng ibang tao. So, that's the looking glass self. Okay, next. Okay, so ito naman yung itatackle natin sa susunod na video o sa susunod na lesson. Okay, so the self from an anthropological perspective. So hanggang dito na lang muna tayo sa self from sociological perspective. Okay, so sana meron tayong natutunan, and then sa pagbabalik natin ay makakaroon ulit tayo ng review about the self from the sociological perspective. Okay, so yan lang at maraming salamat sa pakikinig.